At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Chairperson Jennifer Pia Sibuglas ng National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, para pag-usapan kung paano nagko-converge sa mga ahensya at partners ng pamahalaan sa pagtugon sa mga issue at pagsusulong ng mga karapatan ng mga katutubong kababaihan. Chair Sibuglas, magandang umaga po. Welcome po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Yeah, magandang umaga at magkatutubong araw po sa inyo, Ma'am Dayan. At Happy Women's Month Happy po. Women's Month. Magkasama lang tayo ng isang araw. Congratulations, for being one of the awardees sa Gawad Pilipino, mga women leaders. Alright, let's start this conversation, Chair Sibuglas, patungkol sa bilang ng mga katutubong Pilipino sa bansa. Ilan po ba sila? At ano po yung mga interventions ng NCIP para po masiguro po mabawasan yung antas ng kahirapan ito sa mga IP? Ma'am Dayan, tinatalang mga 14 million plus ang mga indigenous peoples po dito sa ating bansa. 66% are found in Mindanao, 33% po niyan ang nasa norte at almost 3% din po sa Visayas. Ang National Commission on Indigenous Peoples or Pambansang Komisyon ng mga Katutubong Pamayanan ay binuo po ng ating pamahalaan para po bumuo rin po at isakatuparan yung mga programa, mga proyekto at pamamaraan para palakasin ang mga karapatan ng ating mga katutubo sa kanilang lupang ninuno, sa kanilang sariling pamamahala, sa hustisya at sa karapatang pantao at lalong-lalo na po sa kanilang kultural na integridad. Ang NCIP po ay nag-exist to coordinate with the other national government agencies. Nakikipagtulungan po kami, nakikiisa kami sa mga programa nila para ipaabot din at ipasakatuparan yung mga kanilang mandato. Kagaya rin po ng, of course, yung National Anti-Poverty Commission, ang ating DSWD, kung saan ay kami po ay kabahagi rin po dating at ngayon po ay nalipat na rin po kami sa Office of the President. Kasama rin po natin ang DOH, ang DILG at iba-iba pang mga opisina o ahensya kung saan ay tinutulungan po ang NCIP para po taasan ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga katutubong Pilipino. Well, marami-rami na 14 million ang kumbaga kasama at nasasako po ng inyo pong ahensyang ito. At nakakatuwa na nabanggit nyo na yung convergence, yung pagtutulong-tulungan ng iba't ibang mga ahensya para masiguro na nakaka-access sila sa mga serbisyo ng gobyerno. Now, in terms of the rights of these IPs, paano naman po natin nasisiguro na napoprotektahan po at may access po sila dito sa mga karapatan po nila? Dito sa ating convergence or coordinative efforts at pakikipagtulungan sa iba-ibang ahensya, nasisiguro po natin na napapangalagaan po natin sila dahil po ito rin po talaga yung mandato ng ating opisina na kilalanin, igalang, itaguyod at lalong-lalo na pangalagaan yung kanilang mga karapatan at kapakanan sa lupang ninuno. Kaakibat po nito ay sinisiguro po ng NCIP na pag merong mga programa, proyekto o aktibidades na ipapasok po sa mga ating lupang ninuno, ay meron po tayong tinatawag na free prior informed consent o yung sinasabi nating malaya, nauna at malinang nakapahintulutan o konsultasyon na ginagawa po sa nakasama ng ating mga katutubong pamayanan bago po ipasok yung proyekto sa kanilang mga lupang ninuno. With that, I remember when I had a conversation with a sectoral representative, yan din po yung isa sa kanilang mga concern, na pag may mga malalaking infrastructure projects, dapat talaga sila ay may konsulta. Kasi sila ang talagang highly affected nito and I hope they will also have a share pagdating dun sa economic benefit ng itatayong mga big infrastructure projects for that instance. Meron naman po, iyan po ang pinakapangunahing layunin na tungkulin ng aming opisina na siguraduhin na kung merong mga papasok na proyekto ay meron pong share na nakukuha yung ating mga katutubong pamayanan sa paggamit ng kanilang mga lupang ninuno. Now, in terms of the concept of intersectionality, sa paglutas po ng mga maraming suliraning panlipunan, paano naman po ito na isa sa alang-alang po ng inyo pong komisyon na? Tinitingnan po natin, lalong-lalo na po Women's Month ngayon, at tinitingnan po natin yung mga layunin at tungkulin ng ating mga kababaihan sa kanilang mga sariling pamayanan. Marami po kasi talagang challenges
First dyan is yung kanilang land rights at minsan yung displacement, minsan yung discrimination na tinatawag natin at yung marginalization. At lalong-lalo na po, minsan nakikita natin may lack of access talaga sa health, education, and economic opportunities ang ating mga katutubo. Kaya po, sa panahon ito, mas lalo pa nating pinapaigting yung ating pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para po matugunan ang mga problemang ito at mabigyan po ng kaukulang pansin, lalong-lalo na po yung sinasabi natin na yung mga rights natin ng ating mga katutubo dyan sa ating Magna Carta for the Poor, na kailangan magkaroon sila ng adequate food, yung adequate housing, quality education, yung sinasabi natin high-end sustainable health care, at iba-iba pang mga decent work at employment na kailangan masigurado ng ating ahensya na nabibigay po natin ito sa ating mga katutubong mamamayan. Alright, Chair Sibuglas, I want to touch on the quality education because some of our RIPs, or most of them, nandun talaga sa mga remote areas. So how do we make sure na yung quality education ay mabibigay po natin sa kanila? Ang aming ahensya po, Ma'am Dayan, ay meron po kaming programa, yung sinasabi natin Educational Assistance Program, kung saan po ay nalalayon po itong maabot ang ating mga katutubong mga kabataan sa mga malalayong lugar at ma-encourage sila na mag-aral po ng mabuti at mabigyan po sila ng assistance sa kanilang pag-aaral. Ngunit hindi po nagtatapos dito, Ma'am Dayan, yung aming ginagawa dahil yung sinasabi nyo kanina, pag may pumapasok na proyekto, ano ba yung kasiguraduhan natin na meron silang share. Hindi lamang po share, royalty shares yung nakukuha natin, but benepisyo rin po kagaya ng edukasyon. Dito sa mga kasunduan natin, kasama yung ating mga proponente or proponents natin na pumapasok sa ating lupang ninuno, ay sinisigurado natin na meron silang nakukuhang benepisyo pagdating sa edukasyon. Kaakibat nito, sinasabi po natin at ini-encourage natin yung ating mga proponents na bigyan ng kaukulang tulong ang ating mga kabataang katutubo na makapag-aral at ma-educate, maturuan sila ng kung ano man ang gusto nilang pag-aralan para po ay tumaas ang kanilang antas ng kalidad ng kanilang buhay at maiahon po sila sa kahirapan. Now, kaugnay naman po ng National Women's Month, nabanggit po ninyo yung statement para sa National Women's Month na ang kababaihan ay preservers of culture, protectors of people, and the heart of strength. Ano po ang halaga ng pagkakaroon po ng kababaihan pagdating sa decision-making and leadership roles? Kagaya nyo na rin po, Chair Sibuglas sa NCIP. Thank you sa inyong katanungan, Ma'am Dayan. Ang mga kababaihan kasi natin ay nagiging sentro ng kalakasan ng isang pamayanang katutubo. Sila po ay nagiging mga community leaders gamit po ang kanilang mga kultura, yung natatangi nilang mga katangian at yung mga kagalingan po pagdating po sa pagpapakita ng kanilang kagandahan, ng pagkakakilanlan nila. At lalong-lalo na po sa kasaysayan, nabanggit ko po dun sa Gawad Filipino Awards na the first national hero is an indigenous woman, si Gabriela Silang, who hails from a Tingyan community. So malakas po talaga at may nakikitang kakaibang katangian ng ating mga katutubong kababaihan. Lalong-lalo na po na sila ay nagiging community leader, sabi ko, namumuno sa sarili nilang pamayanan. Sila rin po ay nagiging political representatives. Yung sa ating indigenous peoples mandatory representatives sa buong bansa, meron po tayong 5,200 plus ng mga IPMRs and almost 28% po ng mga ito ay mga kababaihan. So nakikita po natin na sila nagiging culture bearers, history keepers, at traditional law practitioners na sila po ay may malaking ambag sa pambansang kasaysayan, kapayapaan at kaunlaran po ng mga katutubong pamayanan at ng ating lipunan. Well, these are all worthy of being celebrated. Yes, ma'am. At Happy National Women's po muli, Happy National Chair Women's Sibuglas. Month. At sana po ay marami pa pong mga leadership roles ang i-occupy ng mga kababaihan dahil representation is very important. At kayo po ay isang inspirasyon. Maraming salamat. Thank you very Ma'am much po. Muli nakasama po natin ang Chair
Chairperson ng NCIP, si Chair Jennifer Pia Sibuglas. Salamat po. Thank you. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan. Muli marami pong salamat, Chair Sibuglas.